Maria, point of view, ang ganda-ganda mo talaga. Maria, wika ng isa sa mga bisitang dumalo sa kaarawan ni Papa habang pinagmamasdan ako. Pinamulahan ako ng pisngi sa dami ng papuring natatanggap ko mula sa mga tao. Salamat po, sagot ko na may ngiti, bagamat nahihiya. Nag-iisang anak ni Marcos at Teresa. Ang ganda-gandang dilag. Pwede kang mag-beauty queen, iya, sabad ng isa pang bisita habang nakangiti sa akin. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, lumapit si Tita Margarita, ang malakas magsalita kong tiyahin, kay Papa. Ayan ha, yung pambababae mo noon, nagbunga ng babae. Alam mo bang ang babaeng anak ay pambayad sa mga kasalanan ng tatay? Nagtawanan ng mga kamag-anak namin, pero halata sa mukha ni Papa ang pagkainis. Ano ka ba naman, Ate Margarita, dami-daming bisita, kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan, inis na sagot ni Papa bago siya tumayo at nag-walkout palabas ng bahay. Lumabas siya upang manigarilyo, na parang normal na lamang sa kanya tuwing naiinis siya. Si Tita Margarita naman ay parang walang pakialam. Naupo na lamang siya sa lamesa at nagpatuloy sa pagkain. Hay nako, Marcos, totoo naman ang sinasabi ko, bulong niya habang umiinom ng kape. Ang totoo, sanay na rin ako sa mga ganitong eksena. Si Tita Margarita kasi, walang preno ang bibig. Kung ano ang naiisip niya, sinasabi niya agad, kahit pa nakakahiya o masakit sa iba. Pero hindi ko rin maitanggi na totoo ang sinabi niya. Bata pa lang ako, madalas ko nang marinig ang pag-aaway nila ni Mama dahil sa pambababae ni Papa. Minsan pa nga, may mga panty at bra na naiwan sa sasakyan ni Papa, mga ebidensyang hindi niya naitago. Habang abala ang iba sa pagkain at saya, nagdesisyon akong sundan si Papa sa labas. Naabutan ko siyang may kausap sa cellphone. Paring Miguel, magbabayad naman talaga ako. Baka naman pwedeng kausapin mo muna ang boss mo. Kailangan ko lang ng konting panahon, narinig kong sabi niya, puno ng pag-aalala ang boses. Malalim siyang bumantong hininga. Huwag niyo namang idamay ang pamilya ko, Miguel. Ako na lang ang singilin niyo, huwag ang anak at asawa ko. Bigla akong kinabahan sa narinig ko. Napahawak ako sa dibdib ko, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. May utang si Papa, at mukhang seryosong utang ito. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi rin alam ni Mama? At anong klaseng utang kaya iyon? Pagkatapos ng tawag, pinatay ni Papa ang kanyang cellphone, halatang ayaw niyang maabala pa ng mga susunod na tawag. Ano yun, Pa? May utang ka ba? Tanong ko, hindi mapigilan ang kaba sa boses ko. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Pumasok ka roon sa loob. Kung ano ang narinig mo, wala iyon. Huwag kang maingay sa mama mo, sabi niya, pero halata sa mukha niya ang bigat ng problema. Pumasok siya sa loob at iniwan akong nakatayo sa labas, naguguluhan at kinakabahan. Pagbalik ko sa loob, naroon si Mama, naghahain ng pagkain. Maria, kumain na tayo. Anong oras ang pasok mo sa trabaho? Tanong niya habang inaayos ang mga plato sa lamesa. 1:00 pa po, Ma, sagot ko habang naupo sa harap ng hapagkainan. Hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa mukha ni Mama. Si Papa mo, maagang umalis. Simula nung birthday niya, parang hindi mo na makausap ng maayos. Madalas pa siyang umaalis ng maaga kahit wala naman siyang trabaho, sabi ni Mama, halatang nag-aalala pero pilit na itinatago ito sa akin. Napabuntong hininga ako. Ma, okay lang po ba sa inyo na parang may iba si Papa? Tanong ko, hindi mapigilan ang sarili. Napatingin siya sa akin, at saglit na tumigil sa ginagawa niya. Wala naman tayong magagawa, anak. Alam mo rin naman na wala na akong ibang pamilyang uuwian. Kapag naghiwalay pa kami, ikaw na lang ang meron ako, sagot niya, puno ng lungkot ang boses. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit. I love you, Ma, bulong ko sa kanya. I love you too, anak. Kaya ikaw, huwag na huwag mo akong iiwanan ha, sagot niya habang niyayakap din ako ng mahigpit. Siyempre naman po, Maria. Hindi, never, love na love ko po kayo. Sagot ko, pero naputol ang sandaling iyon nang may kumatok sa pintuan. Tumayo ako para buksan ang pinto at bumungad sa akin ang isang hindi pamilyar na lalaki. Good morning. Nandyan ba si Marcos? Tanong ng lalaki, halatang seryoso. Bakit po? Sino po sila? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kong boses. Narito kasi ang boss ko. Pakisabi,
Ako si Miguel, sagot niya. Bigla akong nanigas sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang pangalan niya. Naalala ko ang pangalan na binanggit ni Papa kanina sa tawag niya. Sino pong boss? Tanong ko ulit, pero bago pa siya makasagot, bumaba mula sa isang mamahaling sasakyan ang isang lalaki. Nasa higit 30 ang edad niya, maputi, matangkad, at may nakakatakot na presensya. Purong itim ang suot niya at may hawak siyang sigarilyo. Napalunok ako ng laway. Ayokong naghihintay, Miguel, malamig na wika ng lalaking ito habang lumalapit sa amin. Nasaan ang tatay mo? Tanong niya sa akin, diretso at walang paligoy-ligoy. Maaga pa lang ay nararamdaman ko nang may kakaiba kay Papa. Simula ng birthday niya, parang mas naging mailap siya sa amin. Madalas siyang umaalis ng bahay nang hindi nagpapaalam, at kapag kinakausap ko siya, laging may pilit ng ngiti na parang may itinatago. Pero sa totoo lang, hindi na bago sa akin ang ganitong ugali niya. Bata pa lang ako, alam ko na kung gaano siya kagulo bilang asawa ni Mama. Minsan, kahit hindi ko gustong isipin, naiisip ko na baka may bago na naman siyang babae. Malalim akong bumantong hininga habang pinagmamasdan si Mama na abala sa paghahain ng pagkain. Hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. Ma, bakit? Okay lang po sa inyo na merong iba si Papa. Napahinto siya sa ginagawa niya at saglit na tumingin sa akin. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya, pero pilit siyang ngumiti. Wala naman tayong magagawa, anak. Alam mo rin naman na wala na akong pamilyang uuwian. Kapag naghiwalay pa kami, ikaw na lang ang meron ako. Bumalik siya sa paghahain, pero halata sa boses niya ang bigat ng nararamdaman niya. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit. I love you, Ma, bulong ko. I love you too, anak, sagot niya habang hinahaplos ang likod ko. Kaya ikaw, huwag na huwag mo akong iiwanan ha. Siyempre naman po, Maria. Hindi. Never. Love na love ko kaya ikaw, sagot ko, pilit na pinapakalma ang damdamin ko. Pero bago ko pa maituloy ang sasabihin ko, biglang may kumatok sa pintuan. Tumayo ako upang buksan ang pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang hindi pamilyar na lalaki. Matangkad siya, may matikas na tindig, pero halata sa mukha niya ang seryoso at malamig na ekspresyon. Sino po sila? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kong boses. Good morning. Nandyan ba si Marcos? Tanong niya, diretsyong tumingin sa akin. Bakit po? Sino po kayo? Sagot ko, bahagyang kinakabahan. Narito kasi ang boss ko. Pakisabi, ako si Miguel, sagot niya. Bigla akong nanigas sa kinatatayuan ko. Naalala ko ang pangalan niya. Siya ang kausap ni Papa sa cellphone noong nakaraang araw. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Sino pong boss? Pakisabi na lang, wala kasi si Papa rito, sagot ko, pilit na itinatago ang takot sa boses ko. Natigilan si Miguel nang bumukas ang pinto ng isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay namin. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Nasa higit 30 ang edad niya, maputi, matangkad, at kakaiba ang presensya. Purong itim ang suot niya, at may hawak siyang sigarilyo. Napalunok ako ng laway habang pinagmamasdan siya. Ang aura niya ay nakakatakot, parang isang taong hindi mo gugustuhin kausapin. Ayokong naghihintay, Miguel, malamig niyang sabi habang lumalapit sa amin. Tumayo siya sa harapan ko, titig na titig sa akin. Nasaan ang tatay mo? Tanong niya ng diretso. Ang boses niya ay parang yelo na tumagos sa dibdib ko. Marahan akong umiling. Pero naramdaman ko si Mama na bigla akong hinawakan sa braso, mahigpit na parang pinoprotektahan ako. Hindi ko po alam kung nasaan siya. Maaga po siyang umalis kanina, sagot ko, nanginginig ang boses. Pero bago pa ako makalayo, bigla niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Maria, bitawan mo ang anak ko. Ano ba? Sigaw ni Mama habang pilit akong hinahatak palayo. Pinaghahampas niya ang lalaki, pero hinawakan siya ni Miguel at pinigilan. Ma, sigaw ko habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng lalaking nakaitim. Bitawan mo ako, sigaw ni Mama habang nagpupumiglas. Pero ang lalaking nakaitim ay ngumiti ng malamig. Kung hindi magpapakita si Marcos, ang anak niyang babae ang magiging pambayad sa utang niya sa akin, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pananakot. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari, isang malakas na suntok sa sikmura ko ang nagpatamba sa akin.
Naramdaman ko ang sakit bago tuluyang mawalan ng malay. Nagising ako sa isang madilim na kwarto. Ang unang bagay na naramdaman ko ay ang bigat sa aking mga kamay, nakatali ito. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko siya. Ang lalaking nakaitim, nakaupo sa harapan ko, titig na titig sa akin. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa dahil sa duct tape na nakatakip sa bibig ko. Ramdam ko ang takot na bumalat sa buong katawan ko. Lumapit siya sa akin, at marahang hinatak ang duct tape mula sa bibig ko. Napasigaw ako sa sakit. Parang nabunat lahat ng balahibo ko sa lakas ng pagkakahatak niya. Tatanungin kita ulit, malamig niyang sabi. Nasaan ang tatay mo? Hindi ko nga po alam, sagot ko, nanginginig ang boses. Sinabi ko na sa inyo, umalis siya nung araw na iyon. Malalim siyang bumantong hininga, halatang nawawalan na ng pasensya. Kung hindi siya magpapakita sa loob ng 24 na oras, ikaw ang magiging pambayad niya, sabi niya habang nakangisi. Tumayo siya at tumalikod. Mapapabilang ka sa kanila, dagdag niya, sabay turo sa isang sulok ng kwarto kung saan may mga babaeng nakaupo, lahat ay nakatali at mukhang wala ng pag-asa. Nanginginig ako sa takot. Ano ang gagawin ko? Paano ako makakatakas? At higit sa lahat, nasaan si Papa? Binuksan niya ang pintuan sa harapan namin. Pumasok ang 3 babae, lahat sila ay may malulungkot na mga mata, waring nawalan na ng pag-asa sa buhay. Hindi sila nagpakilala, tahimik silang lumapit sa kanya. Isa sa kanila ay marahang hinaplos ang kanyang dibdib, habang ang isa naman ay walang pag-aatubiling hinalikan siya sa labi. Kitang-kita kong pilit lang ang bawat kilos nila. Ang bawat galaw ay puno ng takot, hindi ng pagmamahal o kagustuhan. Nakakadiri, gusto kong masuka, hindi ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Nagpupumiglas ako, pilit na kumakawala sa pagkakatali sa armchair kung saan ako nakaupo. Pero wala akong magawa, naiiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ang nakakakilabot na eksena sa harapan ko. Ano ba itong pinasok ko? Bakit nangyayari ito sa akin? Makalipas ang 2 araw, naroon pa rin ako sa parehong posisyon. Hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Nangangalay na ang buong katawan ko. Ang bawat galaw ko ay may kasamang sakit. Gutom na rin ako, pero wala ni isang pagkain o tubig na dumaan sa akin. Pakiramdam ko, unti-unti akong nawawalan ng lakas. Bumukas ang pintuan. Pumasok ang lalaking iyon, ang halimaw na nagdala sa akin dito. Tumingin siya sa akin ng seryoso, walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. May bisita ka, malamig niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ko. Sino? Sino ang bisita ko? Biglang bumukas muli ang pintuan. Halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Papa, sigaw ko, halos pumutok ang boses ko sa paghikbi. Papa, tulong. Papa, please, bayaran mo na siya. Umuwi na tayo, Papa. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Yumuko si Papa, at pamatak ang mga luha niya, sunod-sunod na bumagsak sa sahig. Para siyang batang walang magawa. Pasensya ka na, anak, mahina niyang sabi, halos pabulong. Mahal na mahal kita. Palagi mong tatandaan iyon. Papa, huwag naman, Papa, sigaw ko habang ang luha ko'y parang ilog na hindi mapigilan. Papa, please, huwag mo akong iwan dito. Ayusin natin ito. Bayaran mo na sila. Nag-angat si Papa ng tingin. Puno ng luha ang mga mata niya, pero hindi ko makita ang tapang na inaasahan kong makita sa kanya. Lumapit siya sa akin at lumuhad sa harapan ko. Hinawakan niya ang mga kamay ko, kahit pa nakatali ang mga ito. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Sorry, anak, sabi niya, ang boses niya ay basag, puno ng pagsisisi. Sorry kasi hindi ko nagawang mabuo ang pambayad sa utang ko. Sorry kasi hindi ako naging mabuting ama. Sorry kasi iiwan kita rito. Parang sinaksak ang puso ko. Napahagulgol ako ng iyak. Papa, huwag naman, Papa, huwag mo akong iwan dito. Hinang-hina na ang boses ko, pero patuloy pa rin akong nagsusumamo. Naninikip ang dibdib ko, parang hindi na ako makakahinga. Alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam kong wala na akong magagawa. Anak, patuloy niya habang umiiyak sa mga hita ko. Ginawa ko ang lahat, sinubukan ko, pero wala talaga. Pasensya ka na, mahal kita, pero wala na akong magagawa. Pinapangako ko, babalikan kita. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Papa, bakit?
Bakit mo ginawa ito sa akin? Mahinang tanong ko, halos hindi na marinig. Gusto kong magalit, pero mas nangingibabaw ang sakit. Para akong paulit-ulit na sinasaksak. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Tumayo si Papa, hindi man lang ako nilinggan. Wala siyang sinabing kahit ano. Tahimik siyang lumabas ng silid, iniwan akong nagmamakaawa at umiiyak. Papa, Papa, sigaw ko, para akong batang nawalan ng mahal sa buhay. Pero hindi siya bumalik, iniwan niya ako. Ginawa niya akong pambayad sa utang niya. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pintuan. May lalaking pumasok, at naramdaman kong kinakalis niya ang mga tali sa kamay at paa ko. Saan niyo ako dadalhin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Sumunod ka na lang, malamig niyang sagot. Hindi na ako nagtanong pa. Nang tumayo ako, halos matamba ako sa panghihina. Nanginginig ang mga tuhod ko, pero pinilit kong maglakad. Dinala niya ako sa isang silid. Tinulak niya ako papalapit sa pintuan. Wala akong nagawa kundi pumasok. Pagpasok ko, narinig ko agad ang boses na iyon. I'm glad you're here, sabi niya. Napalingon ako at nakita ko siya, ang lalaking iyon, nakaupo sa gitna ng isang malaking bathtub. Nakahubad siya, at puno ng bula ang tubig. Mabilis kong niyakap ang sarili ko, pilit na tinatakpan ang katawan ko. Anong binabalak mo? Tanong ko, nanginginig ang boses. Lumapit ka sa akin, utos niya. Naluha ako at marahang umiling. Pero hindi siya natuwa, tumayo siya, at tumambad sa akin ang kanyang hubad na katawan. Mariin akong pumikit, nanginginig sa takot. Pakiusap, gusto ko na hong umuwi, sabi ko, halos pabulong. Pero naramdaman ko ang malamig niyang kamay na mahigpit na humawak sa braso ko. Binuhusan ako ng malamig na tubig ng takot. Hinatak niya ako papalapit sa kanya, at mahigpit niyang hinawakan ang baba ko. Don't you dare, malamig niyang sabi, puno ng banta ang boses. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Huwag na huwag mong kalilimutan na akin ka na. Naiintindihan mo ba? Sunod-sunod akong tumango, nanginginig ang buong katawan ko. Wala akong magawa nang hatakin niya ako papunta sa bathtub. Lumusong ako sa tubig, nanginginig, at niyakap ang mga tuhod ko. Naupo siya sa likuran ko, at ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Mariin akong pumikit, patuloy na umiiyak habang nararamdaman ko ang bawat galaw niya. Magkakasunod silang tumango at naupo sa tabi ko. Nakahilera kaming apat sa isang sulok. Noong una hirap na hirap kami rito eh. Hindi lang siyang gumagalaw sa akin, kung lihim kaming pinapasok ng mga tuhan niya at ginagamit, wala kaming magawa kung hindi ang umiyak. Naluha siya at ganoon din ako sa mga naririnig ko sa kanya. Kapag nabubuntis kami, nagpapadala siya ng tao para ipalaglag ang ipinagbubuntis namin. Posibleng mangyari yun sa akin. Bakit? Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari sa amin ang mga inosente? Do we really deserve this? Niyakap ko sila. Siguro'y hanggang dito na lang din talaga at ito na ang nakatadmarya sa akin. Lumipas pa ang mga araw, linggo, at buwan. Pumasok ang isang lalaki sa silid na kinaroroonan namin at itinuro ako. Ikaw, lumabas ka. Tumayo ako't sumunod na lamang, wala namang mangyayari kung mag-iinarte na naman ako. Pinapatawag ka ni boss. Umismed na lamang ako at hindi na nagtanong pa. Pumasok akong mag-isa sa isang silid na pinagdalhan sa akin ng lalaki. Sa loob ay naghihintay siya sa akin. Nag-usa na akong humiga sa kama at ipinikit ang mga mata ko. Nasanay na lamang ako sa araw-araw, ako palagi ang pinapatawag niya para galawin. Hinihintay ko na lamang na magsawa siya sa akin at magmariapi ng ibang babae ngang sa ganun makapagpahinga ako. Narinig ko siyang tumawa, hindi natin yan gagawin ngayong araw. Tumayo ka. Napamulat ako ng mata at tumingin sa kanya. Doon ko lang napansin ang isang babae sa gilid, nakatayo at nakatingin sa akin. Halika, mag-pregnancy test ka, wika ng babaeng yun at lumapit sa akin. Tuturuan kita kung papaano at kapag positive, lalabas tayo para sa ultrasound. Nanlalaki ang mga mata kong tumingin sa lalaking yun. Anong ginagawa mo? What? Hindi mo ba naisip na posible kang mabuntis sa ginagawa natin? Napalunok ako ng sariling laway. Oh my goodness, mariin akong napapikit at naluha. At pagkatapos, ano kung mabuntis ako? Anong gagawin mo? Itatapon mo. Ipapalaglag ang bata gaya lang ng ginagawa mo sa ibang kasama ko. Nanlilisik ang mga mata ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot.
Itinuloy namin ang test at ang babaeng yun ang naghintay ng resulta. Positive po, Mr. Valdez. Kumabog ang dibdib ko at bigla akong naiyak. Great, pwede ka nang lumabas. Lumabas ang babaeng kasama namin. Ibinaling sa akin ni Mr. Valdez ang tingin niya, pinagkrus ang mga braso sa dibdib. Hindi mo ipapalaglag ang bata. Kailangan kong anak natin ang buhay, malusog, at masigla. Kailangan mo siyang alagaan. Naiintindihan mo ba? Napatitig ako sa kanya. Anong ginagawa mo? Bakit? Bakit hindi mo nalang sundin ang sinasabi ko? Bakit hindi mo sabihin kung bakit? Anong balak mong gawin sa magiging anak ko? Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng tapang ko para tumaas ang boses ng ganun. Humakbang siyang papalapit sa akin. Kailangan ko ng tagapagmana. Kailangan ko ng anak na magmamana ng lahat ng ari-arian ko and our child will be my heir. Ngumiti siya. Pinagmasdan niya ako simula ulo hanggang paa. Ikaw lang sa kanila ang lahat, ang natatangi. Ikaw lang ang babaeng natitipuhan kong magbibigay sa akin ng anak at tagapagmana. Gumiti siya at hinaplos ang pisngi ko. Your beauty is irresistible. Swerte na lang din ako at ikaw ang ipinambayad utang sa akin ng ama mo. Hindi ko magawang matuwa na buntis ako. Wika ako sa mga kasamahan ko sa silid. Tulad ng dati, nakahilera kami ng upo sa isang sulok. Blessing yan, Maria. Dapat kang maging masaya, sabi ni Camila. Pero hindi ko naman to ginusto. Hindi ko rin gusto mga ginagawa sa akin ni Mr. Valdez sa tuwing nangangailangan siya. Malalim akong bumantong hininga. Hindi ko kayang sumaya. Alam mo, Maria, swerte ka na lang din dahil hindi niya pinalaglag ang anak mo. Sa bagay na yun pa ang dapat ka nang maging masaya. Hindi ka tulad namin. Mapait na ngumiti si Monica at inihilig ang ulo niya sa balikat ko. Idagdag pang siya ang magiging tagapagmana. Siya ang magiging asset mo. Hindi mo ba alam kung gaano kayaman si Alejandro at kung gaano kakapangyarihan? Swerteng magiging anak mo, pero sana hindi niya gawin ang mga ganitong bagay tulad ng ama niya, dagdag pa ni Gabriela. Ngayong araw ay pinalabas ako ni Alejandro sa kulungan naming mga babae niya. Nagtungo ako sa silid niya. Magbihis ka, aalis tayo ngayong araw. Pinagmasdan ko siya. Lalabas ako rito. Saan tayo pupunta? Tumalikod siya sa akin at inayos ang necktie niya. Magpapa-check up ka. Humarap siya sa akin ulit. Huwag kang maging masaya dahil kahit lumabas tayo ngayon, hindi ibig sabihin nun malaya ka na. Kahit balakin mong tumakas, Maha Maria P at Maha Maria P pa rin kita, tandaan mo. Alam ko kung nasaan ang magulang mo. Babalik at babalik ka pa rin sa akin. Ngumiti siya na para bang aso. Nakakatakot, isa siyang halimaw, at hindi ako makapaniwala. Inisnaban ko siya. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa Diyos para gawin niya sa akin ang mga bagay na to. Malalim akong bumantong hininga. Nakakapagod. Hindi siya nagsalita, hindi kami nag-usap hanggang makaalis kami sa kanyang bahay. Wala akong kahit na isang bantay. Sapat na sa akin ang mga binitawan niyang salita. The baby is okay. Although may ilang bakterya silang nakita sa ihi mo, kailangan mong uminom ng antibiotics. Hinawakan niya ako sa kamay at inayang magpunta sa pharmacy. Binili niya ang kung anong mga gamot na inireseta sa akin. Bumalik kami sa lugar niya, at ako na ang nagkusang bumalik sa silid namin ng mga babae niya. At saan ka pupunta? Napatingin ako sa kanya. Sa loob. Bakit? May kailangan ka pa ba? Hindi ka na dyan matutulog. Simula ngayon, sumunod ka sa akin. Kumunat ang noo sa sinabi niya. Ililipat mo ako ng kwarto. Malayo sa kanila. No, please. Okay na ako rito please. Ayoko nang lumipat. At bakit sa tingin mo ba papayag ako na sa maraming lugar ka matutulog habang ipinagbubuntis mo ang tagapagmana ko? Please, nandito ang mga kaibigan ko. Kilala ko na silang lahat. Mas okay ako dito dahil may mga nakakausap ako. Humawak ako sa braso niya at lumuhad sa harapan niya. Please po, okay na ako dito please. Inis niyang binawi ang braso niya sa akin. Stand up, isasama ko sila sa lilipatan mong silid. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Napatulala ako sa sinabi niya. Maya-maya nga lamang ay nakalipat na ako ng silid, at kasama ko nga silang tatlo, si Monica, Camila, at Gabriela. Totoo ba to? Nasa isang maayos na silid na tayo. Hindi makapaniwalang tanong ni Gabriela habang pinagmamasdan niya ang kabuuan ng bagong silid namin. Kaya nga, nakakatuwa dahil hindi na tayo sa sahig matutulog.
May malaki ng kama. Oh, pwede na tayong magtabi-tabi. Sa wakas, malambot na rin ang hihigan ko. Pabagsak nang humiga si Camille sa napakalaking kama. Dapat tayong magpasalamat kay Maria at sa anak niya. Kung hindi dahil sa kanila, baka hindi natin to mararanasan sa habang buhay nating pagkabilanggo sa bahay na to. Mapait naman ang ngumiti si Monica at tumingin sa akin. Ikaw na siguro ang pinakamaswerteng babae. Salamat kasi pinaranas mo ang ganitong silid sa amin. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakahiga sa ganyang higaan. Niyakap ko silang tatlo. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Nagsimula ng bumukol ang tiyan ko. 4 na buwan na ito, at ngayon nga ang sunod na check-up namin para malaman ang gender ng baby. Hindi ko alam kung may excite ba ako, pero parang wala akong pakialam. Bumantong hininga ako. Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Nakakainis ka. Sinimangutan ako ni Gabriela. Muli ay bumantong hininga ako. Hindi ko alam. Hindi ko matanggap hanggang ngayon. Bruha, ang arte mo dyan. Wika ni Monica. Sabi ko nga sa'yo ba, ikaw ang pinakamaswerte sa ating lahat. Kung ako lang ikaw, Maria, baka mas mahalin at alagaan kong anak ko, dagdag pa niya. Napatayo ako nang bumukas ang pintuan. Pumasok si Alejandro at tumingin sa akin. Let's go. Pwede ba kaming sumama? Please, wika ni Monica, ngunit hindi sumagot si Alejandro. Lumapit lang siya sa akin, hinawakan ng palad ko, at inaya akong umalis. Kaagad kami dumiretso sa klinik para sa check-up at sa ultrasound. It's a baby boy. Napatingin ako kay Mr. Valdez ang sabihin niyo ng sonographer. Hindi ko alam kung namamalik mata lang ako, pero nakita ko siyang ngumiti, ngunit saglit lang. Ay nawala din. Masaya ba siya? Ayan oh, kitang-kita ang face niya. Ang ganda ng pwesto. Really? Masayang boses ni Alejandro imbis na sa monitor ako tumingin ay sa kanya ako napatitig tanong siya ang tanong sa sonographer at para bang excited siya masyado. Yes, ito oh, kitang-kita na hugis ng ilong niya. Damn, he's so cute. Wika ni Alejandro na lumapit pa sa monitor. Mabilis akong nag-iwas ng tingin nang mapatingin siya sa akin. Nagkunwari akong walang pakialam. Hindi ka ba masaya na lalaki ang magiging anak natin? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya ng seryoso. Hindi. Hinding-hindi ako magiging masaya kahit lalaki o mapababae ba yan. Bigla na lamang nagbago ang aura ng mukha niya, bigla itong dumilim. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa magiging galit niya. Pagkatapos ng ultrasound ay sumakay ako sa kotse niya. Hinigpitan ko ang kapit ko sa upuan at hinihintay kong buliyin niya ako, pero hanggang sa makaalis kami ay wala siyang ibang sinabi. May gusto ka bang kainin? Sabihin mo na kaagad habang nandito pa tayo sa kalsada. Ang focus niya ay sa kalsada at wala sa akin. Gusto kong kumain ng vanilla cake, tugon ko sa naging tanong niya. Hindi naman ako naging maarte sa pagbubuntis. Kahit anong ibigay niyang pagkain noon ay kinakain ko. Siguro ganun talaga kapag alam mong wala kang dapat na iarte. Are you sure? Tumango ako. Pero ayos lang kung huwag na. Hindi niya pinansin ang sinabi ko, nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Maya-maya ay bumaba siya. Pagbalik ay may dala na siyang isang box ng cake. Ah, ang laki naman. Kahit sana isang slice lang. Hindi ko naman yan mauubos, wika ako at kinuha ang kahon. Ikaw ang bahala kung anong gagawin mo sa matitira but make sure na mabubusog at maayos ang kalagayan niyong mag-ina. Bigla akong pinamulahan ng magkabilang pisngi. Sa pagkakataon kasing to hindi lamang ang anak namin ang binanggit niya, kung hindi pati na rin ang kalagayan ko, pero may dapat ba talaga akong ikasaya? Makalipas ang ilang buwan, pabalik ako ng silid galing sa kwarto ni Alejandro nagmarinig kong nag-uusap sa kwarto sila Monica, Camila, at Gabriela. Simula nang dumating at magbuntis si Maria hindi na tayo pinalalabas. Si Mr. Valdez hindi na niya tayo kinakama. Dinig kang boses ni Monica. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Monica? Ba mas okay na to kaya sa ginagamit niya rin tayo? Tanong ni Camila. Anong okay? Okay ka lang din ba Camila? Para tayong Monica Paka ni Maria dito nang dumating siya. Parang nabaliwala na tayo. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman sa naririnig ko ngayon mula kay Monica. Hindi ko akalaing nakakarinig ako ng mga ganoon mula sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo Monica? Para kang tanga dyan. Tumaas ang boses ni Gabriela.
Hindi nyo ba napapansin CH puwer na tayo simula nang dumating siya kunyari aayaw pero ang totoo nilalandi niya rin si Mr. Ves para masolo niya para guminhawa ang buhay niya baka yun naiinggit siya nakakagala nakakalabas pasok sa kwarto na nakakakain ng masasarap at kung ano-ano pang hindi natin nararanasan noon hindi ako naniniwalang ayaw niyang mabuntis baka nga sinadya niya yun at nilandi si Alejandro sana ako nilang nagbuntis at nagustuhan ni Alejandro baka ang swerte-swerte ko rin Wika ni Monica na nakapagpanalo ang isip akong pumasok. Ba't ganyan ka mag-isip Monica? Tinuring pa naman kitang kaibigan. Halos mapatid ang lalamunan ko sa taas ng boses ko. Naiinis ako sa mga narinig ko sa kanya. Babae ka pa naman, napakawalang hiya mo. Bahagya akong naging emosyonal. Naiinggit ka sa akin. Sana nga ikaw na lang. Akala mo ba masaya ako? Akala mo ba natutuwa ako? Hindi bakit Monica kapag meron naman ako binabahagi ko rin sa inyo nung lumipat ako ng kwarto sinama ko kayo hindi ko matanggap na ganyan pa ang maririnig ko sayo. Hinawakan ni Teresa Camila ang magkabilang braso ko para alalayan ako buntis ka hayaan mo na lang si Monica wika ni Camila at hinaplos ang likuran ko tama na yan tama na si Gabriela naman ay nalalayan ako dahil para bang nanghina ang tuhod ko, malandi nilandi si Mr. Vales paano mong nasabi yan hindi mo alam kung gaano ko pinandidirihan ang sarili ko dahil sa ginagawa niya sa akin wala kang alam sana nga ikaw na lang Monica sana ikaw na lang dahil hindi ka marunong makontento kakadiri ka Maria tama na tumaas ang boses ni Camila at humigpit ang pagkakahawak niya sa akin Maria dinudugo ka nagulat ako sa isinigaw ni Gabriela napatingin ako sa mga binti ko doon ko nakitang umaagos na ang napakaraming dugo hanggang sa paa ko sa takot ay bigla na lamang akong nawalan ng malay sa sunod na pagmulat ng mga mata ko ay nasa loob na ako ng operating room okay patutulugin muna namin kayo mami ilalabas na natin si baby wika ng isang nurse at mayon silang itinurok na gamot sa dextrose na nakatusok sa akin kasunod nun ay nawalan na ulit ako ng malay is it normal 9 na oras na siyang tulog boses ni Alejandro ang narinig ko yes it's normal sir kailangan niya kasi ng pahinga she's awake lumapit ang nurse sa dextrose ko at merong inayos nakita niyang nagmulat ako ng mga mata at nagmamadali silang lumapit sa akin than goodness mulos ni Mr. Valdez at tumingin sa akin mahigit nagising ka na hindi kasi nila dadalhin ang bata dito nang hindi ka pa nagigising labas na po ako sir lumabas ang nurse at naiwan kaming dalawa naramdaman ko ang kirot sa gawing tiyan ko nang kumilos ako Cesar Ian wika ako at tumingin sa kanya paano yon nangyari halos hindi ko naramdamang nanganak ako nagising na lang ako nang may tahina ang tiyan ko at nakapanganak na para lang akong nananaginip tinulungan niya akong makaupo kamusta isang bata the baby is okay he's safe and healthy magpagaling ka at ihanda mo sa akin ang dahilan kung bakit napaaga ang panganganak mo tumango ako pero hindi ko muna inisip ang dahilan mabuti naman bakit nandito pa rin ako bakit ayaw mo ba munang magpagaling nandito ka para magbawi at magpalakas pagkatapos ay uuwi na tayo uuwi pa ako bakit humigpit ang pagkakahawak ko sa kama hindi ka pa rin ba tapos sa akin hindi pa ba sapat na nabigyan? Kita ng anak hindi ba baka po pwedeng paalisin mo na ako please bigla akong naluha ngunit kailangan kong maging matapang tumikim siya at sumeryoso ang mukha seriously ganyan lang ba saw kadaling iwan ang sarili mong anak after giving him to his father you want to run away na parang walang nangyari dumilim din ang kanyang aura at masama ang tingin sa akin na palunok ako ng sariling laway hindi ako nakapagsalita para bang may gumuhit sa dibdib ko sa sinabi niya ganon na nga ba ako kasama bakit ako paong parang masama dito na ikayam niya ang kanyang kamao mahalaga lang basaw ang paglaya mo mula sa akin lumapit siya't hinawakan ako sa braso ng mahigpit well I'm sorry to tell you but hanggat walang nababayad sa akin ng ama mo mananatili ang akin habang buhay may diing wika niya at padubog na binitawan ng braso ko tumalikod siya mula sa akin ibig mong sabihin walang halaga saw ang anak natin muli akong napalunok ng laway yumuko ako gusto ko lang makauwi at makalayo mula sa iyo exactly anya at tumingin sa akin ang puno ng galit pero sisiguraduhin kong kahit na sa panaginip hindi mangyayari yung dugtong niya at galit na lumabas ng silid. Ang sama-sama ko ba? Kakaiba ba ako? Walang inang gustong iwan ng anak sa kahit na kanino. Naiinis ako sa sarili ko. Kinagabihan ay bumalik sa silid ko si Alejandro. May dala siyang pagkain. Kumain ka muna, hindi niya ako tinitignan. Nasaan ang baby? Nauutal na tanong ko. Hindi mo na siya kailangan pang makita at hinding-hindi ko siya ipapakita sa'yo. Bakit, nanlalaki ang mga mata ko? Bakit, Alejandro? Pati ba naman yon ipagkakait mo sa akin? Hindi ba yon ang gusto mo? Wala kang pakialam sa anak natin kaya wala kang karapatang makita siya kahit na kailan. Bigla na lamang namasa ng luha ang mga mata ko. Please, nabigla lang ako.
Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Umiling siya at matigas na hindi ang kanyang naging sagot. Siya nga pala, pinatapon ko na sa malayong lugar si Monica. Hinding-hindi na kayo makikita sa bahay kahit na kailan. Anong ginawa mo? Napakurap ako ng mata habang naluluha at talagang nalulungkot. I found out what she did. Maiksi niyang tugon na hindi na ako sinagot pa ulit. Makalipas ang 1 taon, anak. Hinaplos ko ang salamin ng bintana kung saan ako naroroon. Araw-araw kong pinagmamasdan ang anak naming lalaki ni Alejandro sa labas ng aking silid. Pinapaarawan siya ng kanyang personal na yaya. Kahit anong kaway at sigaw ko ay hindi niya naman ako maririnig at makikita dahil double mirror ang bintana ako at soundproof ang naging silid ko. 1 taon na akong panaka-naka lang siyang Monica tanaw mula dito sa silid ko. Pinagsisisihan kong idinamay ko siya sa galit ko sa kanyang ama. Masakit bang makita ang anak mong lumalaki nang hindi kanya kilala? Nakikita mo siya pero hindi mo man lang mahawakan. Napaharap ako sa pintuan ng silid ko. Naabutan kong nakatayo si Alejandro. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at lumuhad sa kanyang harapan. Alejandro, parang awa mo na, please. Gusto ko siyang makita at makasama. Binabawi ko namang sinabi ko. Hindi ko na kaya. Parang awa mo na, hindi ganon kadali ang ipagkait sa iyong sarili mong anak. Napakahirap. Humagulgol ako ng iyak, hinawakan ko ang mga palad niya. Pakiusap, ayokong maranasan niya ang ginawa sa akin ng papa ko, ayoko. Please, mahal na mahal ko ang anak ko. Mahal ko siya, dugot laman ko siya. Talagang pinagsisisihan ko ang mga sinabit na ramdaman ko noon. Idinamay ko ang sarili kong anak sa galit ko. Wala siyang kasalanan, wika ako habang patuloy na humahagulgol ng iyak. Pinagmasdan ako ni Alejandro ng mahabang segundo. Maya-maya'y isinigaw niya ang pangalan ng kasambahay na may hawak sa anak namin. Pumasok ang babae. Patakbo akong lumapit at kinuha ang anak ko para yakapin. Lalo kong napahagulgol ng sa wakas ay nayakap ko na siya. Anak, anak ko, mahal na mahal kita, pinuno ko siya ng halik habang puno rin ng luha ang magkabilang pisngi ko. Naupo ako sa ibabaw ng kama at marahan siyang inihalelay. Sumaya ang puso ko nang makita kong pinagmamasdan ako ng kanyang mga mata. Ang anak ko, ang sarap pala sa puso. Para akong nakaduyan sa mga ulap. Ramdam kong pinagmamasdan din ako ni Alejandro. Natutuwa akong sa wakas ay binigyan niya ako ng pagkakataong maging ina sa anak ko. Pumasok si Alejandro at ang isang tauhan niya sa silid namin ni Baby Mateo na merong daladalang napakaraming paper bags at plastic bags. Ano yung mga yan? Tanong ko sa kanya. Inilapag nila ang mga ito sa ibabaw ng lamesa at lumabas na ang tauhan niya. Nandyan ang lahat ng kailangan ni Mateo, diaper, gatas, damit at meron ka ring sarili mong gatas at prutas at mga kung ano-ano pa. Ikaw na lang ang tumingin. Tumayo ako habang buhat ang anak namin. Bakit meron din ako? Para saan ta? To make sure na may lakas ka para alagaan ang anak ko, that's it. Lumapit siya sa akin para kunin si Mateo. Ako naman itong kinalkal na mangdala niyang paper bags at iba pa. Nakakita ako ng mga kagamitan sa pagluluto. Wow, nakakatuwa naman. Magkakaroon din ba ng kusina rito? No, lilipat tayo sa bahay na binili ko. You will live with me. Mabilis akong humarap sa kanya at napanganga. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng bagong bahay na binili ni Mr. Vales. Ang laki naman nito. Para sa atin lang ba ito o may iba pa ring taong kasama katulad dun sa kabilang bahay mo? Tumango siya at binuhat si Sandro mula sa stroller nito. Headquarters ng organisasyon ang tinitirahan mo dati. That's not a house. Natulala ako. Kung ganun na napakamakapangyarihan nga niya at napakayaman. I wonder kung magkanong halaga ng pagkakabili niya rito. Come here, wika niya kaya naman sumunod kaagad ako. Wow, bulalas ko nang makita ang kusina. Patakbo kong lumapit doon at tuwang-tuwa. Kompleto na ang mga kagamitan. Nakadisplay na rin ang mga binili niyang gamit panluto para sa akin nung nakaraang araw. Nakakatuwa naman. Marunong ka bang magluto? Mabilis akong tumango sa naging tanong niya. Namana ako kay mama ang skills ko sa pagluluto. Really? Kung ganun, gusto kong matikman ang iluluto mo. Ngumiti ako at kaagad na sinimulan ng pagluluto. Napasarap ako sa pagluluto dahil sa maganda't maaliwalas ng kusina, idagdag pa ang kumpletong mga kagamitan at rekado. Inihain ko sa lamesa ang 2 putahe ng pagkain na iniluto ko, kare-kare at machado. Inilapag niya muna sa stroller si Mateo at tinikman na pagkain.
Hindi siya nagsalita ngunit sunod-sunod na siyang sumubo at umulit pa ng kanin. Sumaya ang loob ko kahit hindi niya sabihin. Alam kong nagustuhan niya rin ang luto ko. Kamusta? Okay lang ba? Tanong ko sa kanya dahil hindi ako mapakali. Nag-thumbs up siya kaya naman kusa na lamang ngumiti ang mga labi ko. Naupo ako sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang anak ko. Bumukas naman ang pintuan at pumasok si Alejandro. Nahiga siya sa kama ng diretso at humarap sa nahihimbing na si Sandro. Dito ka matutulog, tak ang tanong ko. Saan ba dapat? Umiling ako at nahiga na sa kama. Nasa gitna namin ang anak namin. Okay lang kaya na nasa gitna siya? Baka kasi madaganan mo. No, hindi naman ako ganon kahimbing. Matulog. Tumango na lamang ako at sinimulang ipikit ang mga mata ko. Makaraan ng ilang oras ay naalimpungatan ako. Pagmulat ko ng mga matay na abutan kong hinihelen niya ang anak namin at pinapadede sa bote. Isang taon na si Mateo at hindi siya nakapag-breastfeed sa akin kaya naman hanggang mag-isang taon siya ay formula milk ang gamit niya. Lihim ko silang pinagmamasdan. Mahinang kinakantahan ni Mr. Ves ang anak namin at hinihele para makatulog ulit. Hindi ko alam kung bakit parang kusa na lang ngumiti ang mga labi ko. Maaga akong bumangon sa kama para magluto ng agahan. Nagising akong wala ng mag-ama ko sa kama. Lumabas ako ng bahay at nakita kong nagbibilad sila sa Erwan. Lumapit ako. Alejandro, it's Alejandro. Napakurap ako nang putulin niya ang pagtawag ko sa apelido niya. Alejandro ang pangalan mo. Tumango siya't nag-iwas ng tingin. Pwede ring Alejandro kung nahahabaan ka, wika niya, pero masanay akong Alejandro eh. Pues sanayin mo ng sarili mo sa pangalan ko. Tumango na lamang ako. Magluluto na ako. Baka hindi na ako makakain. Aalis din kasi ako para sa isang business meeting. If you want, pwede kang sumama kasama si Mateo ha. Hindi ko na uulitin yun. Bigla siyang naging masungit. Sorry. Sige na, mag-aasikaso na ako. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay para mag-ayos ang sarili. Kabilang sa mga baniling gamit ni Alejandro ay napakaraming cosmetics at meron akong sariling vanity table sa kwarto namin. Nakakatuwa pero pakiramdam ko hindi ako pwedeng matuwa. Dito na lang kami ni Mateo sa kotse. Sambit ko ng iParada ni Alejandro ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking gusali. No, sasama ka sa loob pero, naputol ako nang bumaba siya ng sasakyan at umikot sa gawi ko para kunin ang anak namin. Sumunod naman ako at nagulat nang hawakan niya ang palad ko. Business meeting legal ba to o tulad pa rin sa dati? Tanong ko na hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. What? Wala. Sorry na. Monica, kipan ko na lamang ng palad ko ang mga labi ko at nagpatianod ako sa kanya papasok sa loob. Good morning, Mr. Vales. Bati ng isang matabang lalaki na nilapitan kami at nakipagkamay. Good morning, Fernando. This is my son, Sandro, and this is Maria. Ngumiti ako sa lalaki. My wife. Napatingin ako kay Alejandro sa idinugtong niya. Teka. Muli akong natigilan ng marahan niyang pisilin ang palad ko. Pumasok kami ulit sa isang malaking silid kung saan napakaraming tao ang naghihintay. Pinamulahan ako ng pisngi at naupo sa tabi ni Alejandro. Mahimbing naman na natutulog si Mateo nang magsimula ng kanilang meeting. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mapahiya? Bakit mo pa kami sinama dito ni Mateo kung alam mong isang formal meeting pa ang pupuntahan mo? Kaagad na bulyo ko kay Alejandro nang lumabas ng silid ang lahat ng tao at maiwan kami dahil tapos na ang meeting. Ano bang sinasabi mo? Tumayo siya at inayos ang kanyang necktie. Tumingin siya sa akin. Hindi ka ba masaya na pinakilala kitang asawa? Kumunat ang noo ko. Bakit parang utang na loob ko yun? That's not what I meant. Mixing sagot niya at dumilim na naman ang wangis ng kanyang mukha. Umuwi na nga tayo, wika niya at nagbati na sa akin umalis. Bumalik siya para kunin sa akin si Mateo at iniwan ako ulit. Napabuntong hininga na lamang ako. Kinagabihan ay sabay kaming kumain. Pagkatapos ay pumasok sa kwarto para mag-asikaso sa pagtulog. Nauna siya sa aking pumasok sa banyo at naligo. Naisip kong ilipat ang mga gamit niyang nasa ibabaw ng kanyang study table. Inayos ko sa pagkaka-file ang mga papel hanggang sa may makita ko na tulala ako at natigilan. Hinintay ko siyang makalabas. Balak ko sanang itanong yun pero hindi ko na ginawa. Nakatitig lamang ako sa kanya. What? Iritableng tanong niya pero umiling lang ako. Tulala ako buong magdamag at iniisip ang bagay na yun.
Makaraan ng ilang linggo naging normal ang buhay naming magkasama sa iisang bubong at napakalaking bahay. Sa loob ng ilang linggong lumipas hindi ko nakitaan ng masamang pagkatao si Mr. Vales o Alejandro tulad ng kung ano ko siyang nakilala noon. Pwede ba akong lumabas? Gusto ko sanang bumili ng ilang ingredients, paalam ko sa kanya habang abala kami sa panonood sa theater room. Ingredients. Nasa kusina ng lahat ng kailangan mo. Naisip ko kasing mag-bake kaya lang. Pinagsalikop ko ang mga palad ko at paawang na tumingin sa kanya. Kaya lang wala akong pera. Sa paanong paraan ba ako makakahiramsaw ng pera at paano ko rin mababayaran? Mahina siyang tumawa. Seriously. Tumango ako. Pero hindi naman ako uutang ng ganun kalaki sa hiniram ni Papa noon, never. Muli siyang tumawa at napahinto, ngayon ko lang kasi siya nakitang tumawa, parang nakakahawa. You don't have to borrow money. Pupwede naman kitang bilhan at samahan. Huwag mo engayahin ang ama mo. Mapait akong gumiti. Salamat. Nahihiya akong sambit. Alejandro, point of view katatapos ko lang makipag-usap sa isa sa mga tauhan ko nang pumasok si Maria sa loob ng silid. Oh, may kailangan ka ba? Tanong ko. Umiling siya at nakangiting inilapit sa akin ng isang kahon na binili namin kanina. Ano naman yan? Tanong ko. Tignan mo at buksan. Huwag kang mag-alala. Wala yang bomba, mahina pa siyang tumawa. Monica and gigap ko ang kahon na tinignan. I don't know how to react when I saw a slice of cake inside. Ginawa niya yon at inilagay sa loob ng kahon na ipinabili niya sa akin. What's this for? Pakiramdam ko espesyal ang bagay na para sa akin. Wala naman, naisip ko lang kasing mag-bake total kumpleto naman ang gamit ko sa kusina. Ayan nag-practice na lang ako. Tikman mo at sabihin sa akin kung ayos lang ba y box is para presentable siya, lihim akong napangiti sa sinabi niya. Tumangon na lamang ako at kunwari seryoso kong tinikman ng cake nag-thumbs up ako tulad ng dati at nakita ko na naman ang ngiti niya. Thank you, magta-try pa ako ulit. Sandali ha, check ko si Mateo sa playpen niya. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Pinagmasdan ko lamang siya. This woman is something I cannot resist. She's the only woman who made me feel something I don't understand sa lahat ng babaeng naikama ko si Maria ng nag-iisang babae na pumukaw sa interest ko. Lumabas ako't sumunod sa kanya kung nasaan si Mateo na abutan kong nakikipaglaro na siya sa loob ng playpen ang makita ko silang dalawa ng magkasama ay siyang nakapagpabago ng mood ko sa araw-araw when I'm pissed and stressed kapag nakita ko sila nawawala na yung lahat. Ano bang nangyayari sa akin ganito pala ang pakiramdam na magkaroon ng isang pamilya isang maayos na pamilya na hindi ko naranasan noon sa mga magulang ko dahil puro nilang pagtatalo at hiwalay na pamilya ang kinalakihan ko. Come here Daddy Xander wants to play, wika ni Han nang makita ako gumiti ako at lumapit sa kanila para makipaglaro. This is the life I dream a one small and happy family that I never had experienced before. Maria, point of view isinakay ko sa carrier si Sandro at sumunod kay Alejandro nang lumabas ng bahay. Saan tayo pupunta? Hindi mo pa sinasabi sa akin ha, huwag ka ng maraming tanong, humarap siya sa akin. Sigurado ka bang ikaw ang magbubuhat? Tanong niya at nakatingin kay Mateo. Oo, kaya ko naman. He's too heavy. Umiling ako. Tara na. Tumango siya at lumabas kami ng bahay. Dumaan muna kami sa isang tindahan sa mall, meron siyang binili. Pagkatapos ay kumain na kami. Maria, Alejandro, magkasabay naming nilinggan ni Alejandro ang taong tumatawag sa pang namin. Sa isang iglap ay para akong binuhusan ng malamig na tubig at nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko si Papa, nagmamadali siyang lumapit sa amin halos mahigit ko ang paghinga ko. Han anak. Umakma siyang yayakapin ako ngunit hindi niya naituloy nang makita niya ang batang buhat ko. May anak ka na Maria, may apo na kami ng mama mo. Imbis na sagutin ay pinakatitigan ko lang siya. Lumiyab ang galit sa dibdib ko. Anong kailangan mo? Masamang-masama ang loob ko sa kanya halos isimpo ko siya sa araw-araw na pananatili ko noon kay Alejandro. Maria anak, miss ka na namin. Ang mama mo gusto ka naman naming dalawin pero wala akong mukhang may haharap saw. Kinuha niya ang palad ko at hinawakan pero Monica big ni Alejandro ang palad niya. Don't touch her. Huwag mong kalimutang pagmamayari ko siya, wika ni Alejandro. Humakbang akong palayo kay Papa. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Simula nang ibigay mo ako kay Alejandro wala na akong ama, saka ako tumalikod sa kanya.
Ayoko siyang makita ng matagal dahil lumalambot ang puso ko. Maria anak, hindi mo na ba mapapatawad ng papa anak? Hindi ba nangako siyong babalikan kita gagawin ko yun? Ang totoo niyan meron na akong pambayad na pera kay Alejandro. Tumama kami ng mama mo sa loto at makukuha na namin ng pera babawiin kita sa kanya. Humarap ako kay papa. Babawiin mo ako. Tumango siya. Mapait akong gumiti. Sa tingin mo ba sasama pa ako sa'yo? Nakita ko sa mga mata ni papa ang sakit sa sinabi ko. Wala ka nang babalikan. Hinding-hindi na ako sasama saw. Lumapit ako kay Alejandro at humawak sa braso niya. Puno ng sugat puot at galit ang puso ko. Sanay na ako sa dilim papa hindi nakita kailangan. Matagal ko nang kinalimutan ang buhay ko na may magulang pero Monica tawag mo pa rin akong papa. Napalunok ako ng sariling laway sa sinabi niya. Hindi ako nagsalita. Tumingin ako kay Alejandro. Umuwi na tayo please. Tumango siya. Maria anak, babawiin kita. Hinabol niya ako at niyakap kahit na nasa gawing harapan ko si Sandro. Humagulgol siya ng iyak. Umakmang ilalayo ni Alejandro sa akin si Papa ngunit Monica asko ang palad ko para pigilan siya. Patawarin mo si Papa sa mga kasalanan niya anak. Hindi ko yun gusto mahal na mahal kita Maria ikaw ang nag-iisang anak ko mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Kung hindi mo na talaga ako mapapatawad sa oras na babayaran ko si Mr. Valdez pakiusap naman kahit ang mama mo na lang ang balikan mo. Hinihintay ka pa rin niyang makauwi gustong-gusto ka na niyang makita at kung sasabihin kong nakita kita ngayon paniguradong matutuwa siya Maria mahal na mahal kita tatandaan mo palagi yan anak. 10 oras na ng gabi ay nakatulala pa rin ako sa kise sa silid namin. Naalala ko si Papa, hindi siya mawala sa isip ko. Mahal na mahal ko rin sila ni Mama pero hindi ko maalis sa dibdib ko ang galit na nararamdaman ko. Anong iniisip mo? Tumingin ako kay Alejandro na nasa tabi ko at yamakap siya sa akin. Si Papa, tugon ko. Nakasaad sa kontrata namin na pupwede kanyang bawiin sa akin sa halagang nakatala sa kontrata at depende sa interes kung ilang taon, pero pupwede ko ring baliin ang kontratang yun sa oras na gustuhin mo. The contract is invalid at hindi yun tatanggapin sa korte pero may isang salita ko. I am a man of my words. Hindi ko pwedeng baliin ang mga salita ko. Hindi ko na gustong umuuwi, galit na galit ako kay Papa pero si Mama. Kinagat ko ang ibaba kong labi at bigla na lamang akong naluha. Hindi nawawala ang pagmamahal ko kay Mama, gusto ko siyang ulit makita at makasama. Mama, matagal ko nang gustong umuwi para makasama siya. Bumangon siya sa kama at tumalikod sa akin. Sa oras na mabawi ka nila sa akin, hindi mo po pwedeng isama si Mateo. He will stay with me. Ikaw lang ang nabawi ng mga magulang mo pero hindi ang anak natin. If you choose to go home with them, maglalaho kami na parang bula at magiging isang panaginip na lang sa buhay mo, wika niya at tumayo saka pumasok sa banyo. Bigla na lamang nagsunod-sunod ang luha ko, hindi ko napigilan. Anong ibig niyang sabihin? Pinapapili niya ba ako sa pagitan nila ng mga magulang ko? Huwag mo naman akong papiliin, wika ako nang lumabas siya sa banyo. Ngumiti siya. I am not. Yun ang katoto Maria Maria, wala tayong relasyon, walang kahit na anong namamagitan sa atin at ginamit lang kita para magkaroon ako ng isang anak na magmamana ng mga ari-arian ko. Mateo is mine at kung anumang mangyari sa pagitan natin ay ituring mong isang panaginip yun. Bakit parang mas malaking sampal ang sinabi niya sa akin ngayon? Para akong sinampal ng lason na may tinik ng paulit-ulit, naninikip ang dibdib ko. Makalipas ang 1 linggo, magbihis ka, aalis tayo ngayon. Iiwan ko muna si Mateo sa mag-aalaga sa kanya. Kumunat ang noo ko sa biglaang sinabi ni Alejandro habang nagluluto ako sa kusina. Lumapit ako sa kanya habang Monica tanggal ang apron ko. Saan tayo pupunta? Mukhang importante Tumango siya. Bumaba ka kaagad pagkatapos mong magbihis. Kaagad akong nag-asikaso gaya ng sabi niya at maaga kaming umalis ng bahay. Iniwan namin si Mateo sa isang kasambahay na pinagkakatiwalaan ni Alejandro. Kahit nalabag sa loob ko bumaba ako ng kotse niya ihinto niya ito sa tapat ng sakayan ng mga speedboat, maangin sa paligid at tanaw ko ang malawak na saklaw ng dagat sa paligid namin. Anong gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Pinamulan niya ang kanyang mga kamay at seryosong tumingin sa akin. It's time to go home, Maria. Ipinadala na sa akin ang papa mo ang kabuuan ang bayad sa utang niya sa akin. You're free now. Natulala ako sa kanya. Bigla halos hindi kaagad rumahistro sa isip ko ang sinabi niya.
Hindi na siya nagpakita sa'yo dahil ayaw niyang sumama ang loob mo. Uuwi ka ngayon sa probinsya kung saan naghihintay ang mama mo. Naghihintay na siya sa'yo. Ang papa mo naman na nga akong hindi na magpapakita sa'yo kahit na kailan dahil hindi niya gustong paulit-ulit na bumalik sa isip mo ang masamang ginawa niya sa'yo sa tuwing makikita mo siya. Pinapalaya na kita, Maria. Pwede ka nang umuwi. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Magkakasunod na pamatak ang mga luha ko. Ganun lang ba yun kadali sa'yo, Mr. Valdez? Yun lang yun. Kaagad siyang huminto sa paglalakad at hindi na nagsalita. Sa lahat ng mga naranasan ko kasama ka puro magagandang pangyayari lang ang naaalala ko. Kayo ni Mateo at ang mga araw na masaya kung kasama kayo, wika ko halos makain ko ang ilang hibla ng buhok ko na hinahangin at humahampas sa pisngi ko. Hindi ako naniniwalang ganun lang sa kadali na iwan at bitawan ako. Marahan siyang humarap sa akin ng blanko ng emosyon ng kanyang mukha. Sino ka ba para sa akin sa tingin mo, Maria? You're nothing. Sinabi ko na sa'yo noon ginamit lang kita at alam mo sa sarili mo kung ano ka lang para sa akin. Matabang akong tumingin sa kanya. Noon yun pero hindi ako naniniwalang hanggang ngayon baliwala ako sa'yo dahil kung totoo yun bakit sa akin mo pinangalan ang bahay na binili mo para sa atin ni Mateo? Nakita kaya ang titulo sa ibabaw ng lamesa mo? Lakas loob kong tanong sa kanya. Hindi siya kaagad nakasagot, Sir, just dreaming, hindi yan totoo, sigaw ko at lumapit sa kanya para niyakap ko siya ng napakahigpit at napahagulgol ako ng iyak. Aminin mong mahal mo rin ako, mahal mo na rin ako, Alejandro, alam ko yun, araw-araw naramdaman ko yun. Hindi siya nagsalita. Please aminin mo, no, mariing sambit niya at inalayo ako sa kanya. Sinungaling, hindi siya nagsalita. I know it, alam ko yun sa sarili ko, pero kung itatanggi mo wala na akong magagawa doon. Pinunasan ko ang mga luha ko sa magkabilang pisngi ko. Hindi ako uuwi. Matigas ng sagot ko, sarkastiko siyang tumawa. Because of Mateo, huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Alam mo't kilala mo ako sa anak ko, I will take care of him, he's mine. Hindi ako uuwi kila mama, uuwi ako sa bahay mo. Nikalikuran ko siya at patakbo akong bumalik sa loob ng sasakyan. Hinintay ko siyang bumalik, parehas kaming walang imik hanggang sa makarating sa bahay. Pagpasok sa kwarto ay isinara kong pintuan at marahas na hinubad ang mga suot kong damit. Ito ba ang gusto mo? Ito, lumapit ako sa kanya at pinagsiksikan ang sarili ko. Ito ba ang katawang tao? Sige, Mr. Valdez, gamitin mo ako ng gamitin ba? Yan lang naman ang kailangan mo sa akin para makasama ko ang anak ko. Kinuha ko ang palad niya at inilagay sa magkabilang dibdib ko. Gamitin mo ako. Enough, malakas na sigaw niya at mahina akong itinulak, kaya naman napaupo ako sa sahig. Napahagulgol ako ng iyak. Mas kailangan ko si Mateo kesa sa kahit na ano. Hindi ko iiwanan ng anak ko, magsasama kami hanggang impyerno. Hindi ko gagayahin ang ama ko. Nagtungo siya sa kama at kumuha ng kumot. Sunod ay lumapit siya sa akin at binalot ng kumot ang hubad kong katawan. Kasabay nun ay niyakap niya ako mula sa aking likuran. Akala mo ba madali sa akin na paalisin? Kabulong niya sa tenga ko. Hindi, Maria, dahil tama ka nga, mahal na nga kita. Hindi ko naisip na darating ang panahon at babawiin ka nila sa akin, pero gaya ng sinabi ko sa'yo, I am a man of my words. Hindi ko kayang sirain ang mga ipinapangako ko dahil mawawalan ng saysay ang pagkatao ko. Magiging katulad ako ng ama ko noon, pero dahil sa iyo, Maria, handa akong talikuran ng prinsipyo ko. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Mas lalo akong naiyak at hinawakan ang mga braso niyang nakayakap sa akin. I am sorry for everything. Hindi ko ilalayo saw si Mateo. Mananatili kayo sa tabi ko. Pangako, babawi ako sa iyo. Gusto kong burahin sa isip mo ang masasamang naranasan mo sa akin, pero hindi ko yun kayang gawin. Ang magagawa ko lang ay bumawi sa iyo, Maria. Mariin akong pumikit at humilig ako sa dibdib niya. Nagising ako sa mumunting mga halik na dumadaap sa magkabilang pisngi ko. Ganon na lamang ang ngiti ko nang makita ko si Alejandro na nakangiti at nakapang-iibabaw sa akin. Pinaulanan niya ako ng mga halik. Good morning, nakangiting bati niya at niyakap ako. Niyakap ko naman siyang pabalik. Good morning, tugo ko. Ang sarap sa puso na gumigising akong siya ang una kong nakikita. Ganito pala ang pakiramdam kapag nagmamahal. Let's go, kumunat ang noo ko. Saan tayo pupunta ba? Nangako ko saw na babawi ako. Ay man of my word. Mahina akong tumawa at humalik sa labi niya. Maaga kaming nag-asikaso at umalis ng bahay. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang nasa biyahe kami sa Palawan para mag-relax. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya Palawan. Tumaas ang boses ko sa gulat. Seryoso ka ba? Bakit naman biglaan? Hindi mo man lang sinabi. Akala ko naman sa mall lang. Tignan mo naman ang suot ko, pambahay lang. Isa pa, paano tayo pupuntang Palawan? Wala naman tayong dalang mga gamit. Malakas siyang tumawa. Ano naman, pwede namang bumili doon ba? You're freaking funny. Hindi talaga ako makapaniwala sa
sinabi niya ngunit noong makarating kami sa airport ay wala akong nagawa isang private plane ng sinakyan namin patungo sa Palawan at si Alejandro Valdez lang naman ang nagmamay-ari nito hindi na nakapagtataka dahil alam ko naman talaga noon pa na mayaman at makapangyarihan siya welcome to Palawan Han wika ni Alejandro nang lumapag ang sasakyan namin pinulupot niya sa bewang ko ang kanyang braso si Zandro naman ay tulak-tulak ng kanyang personal na yaya sa isang stroller hanggang ngayon gulat na gulat pa rin talaga akong nakapunta tayo rito loko ka talaga surprise na kangiti niyang sambit dinala niya ako sa isang napakalaking silid isang luxury room na ngayon ko lang naranasan meron pang bathtub at tanaw mula sa glasswang napakagandang karagatan niyakap niya ako mula sa aking likuran habang nakatanaw ako sa labas pinaulanan niya ng halik ang balikat at leeg ko hanggang sa umangat ang labi niya patungo sa tenga ko marahan niya yung kinagat-kagat let's take a bath bulong niya na nakapagpakilala ako patungo sa bathtub puno yun ng bula at merong kakaibang aroma ng isang uri ng bulaklak na upo siya mula sa likuran ko at sinimulang sabunin ang aking mga braso na aalala mo pa ba nung una tayong maligo ng sabay tanong niya marahan akong tumango gusto kong palitan ang masamang alaala mo na yun mula sa akin let's make new memories together gumuhit ang mga ngiti sa labi ko inihilig ko ang likuran ko sa dibdib niya at tumingin ako sa kanya bumaba ang kanyang ulo at siniil ng isang matamis na halik ang mga labi ko para akong nakalutang sa ulap at Monica Tangay ng hangin sa labis na kasiyahang nararamdaman ko ganito pala kasarap magmahal ang isang masamang lalaki na nakilala ko noon nang magbitaw ang mga labi namin ay pinakatitigan niya ako I love you Maria hindi pa ako nabaliw sa isang babae ng ganito ikaw ang una at huling babaeng mamahalin ko sambit niya at dinampian ng mabilis na halik ang aking noo kinagabihan ay naisipan naming maglakad sa dalampasigan nahihimbing naman si Mateo kasama ang yaya niya sa kabilang silid katabi ng samin magkahawak ang mga kamay namin habang naglalakad Alejandro bakit hindi mo ikwento sa akin ang ilang parte ng buhay mo na hindi mo pa naibabahagi sa iba paninimula ako habang pinagmamasdang kapaligiran sa gitna ng dilim tulad ng Allen na hindi ako nagkaroon ng maayos na pamilya. Noon anong ibig mong sabihin tanong ko sa kanya huminto sa paglalakad at pinagmasdan siya nag-iwas naman siya ng tingin lumaki ako sa maingay na bahay pagmumura pag-aaway ng mga magulang ko ang araw-araw kong naririnig tumahimik lang paligid ko nang maghiwalay na sila at magsulong ako I bought my house at 16 na maaga akong nagtrabaho at gumawa ng pera puro pera ang nasa isip ko hanggang sa makamit kong kung anong meron ako pero aminado akong sa maraming gawain ako namulat alam kong alam mo kung anong klaseng tao ako Maria tumango ako hindi ka man lang ba natatakot sa akin umiling naman ako sa naging tanong niya bakit nakalimutan mo na ba ang ginawa ko sa iyo at sa mga babaeng nakasama mo noon I'm using women isa ka sa nakaranas ng karahasan ko oo pero nag-iisa akong tao na nakakita rin ng mabuting pagkatao mo alam kong kahit na kailan hindi mo ako magagawang saktan ulit gaya ng dati hinawakan niya ang magkabilang palad ko at seryosong tumingin sa akin mahal kitahan at kahit hindi ko yan araw-araw na sabihin alam kong nararamdaman mo yun sinisikap kong baguhin ang buong pagkatao ko para sa inyo ni Mateo pinapangako ko sa iyong magiging mabuting ama at asawa ako sa iyo bigla na lamang siyang lumuhad sa harapan ko gusto kitang makasama habang buhay magpakasal tayo Maria napatakip ako ng palad sa mga labi ko Alejandro pwede ba kitang maging asawa will you marry me naiiyak akong tumango tumayo siya at mahigpit akong niyakap yes Alejandro I will marry you pakakasalan kita kahit saang simbahan pa yan nang umuwi kami mula sa bakasyon ay hindi ko akalaing nakahanda na pala ang lahat para sa isang intimate wedding namin ang lahat ay isang surprise at talagang surpresa ako sa garden ng bahay isinagawa ang aming kasal at piling mga tao lamang ang mga bisita nang maglalakad ako sa red carpet papalapit kay Alejandro hindi ko maiwasang malungkot at mapatingin sa mga bisitang naroroon hindi rin pala masayang ikasal ng walang mga magulang mo nalulungkot ako ngunit hindi dapat dahil ito ang pinakamahalagang araw para sa amin ni Alejandro nang makarating ako sa gitna ay bigla akong napahinto nang makita si mama at papa namasa ng mga luha ang mga mata ko ngumiti sila at tumango saka inginuso si Alejandro tumango rin ako at bumalik sa paglalakad na wala ang lungkot ko at napalitan ng saya sa nalaman kong narito rin sila sa tabi ko sa pinaka-espesyal na araw sa buhay ko nakangiti akong bumalik sa paglalakad hinawakan ni Alejandro ang palad ko at sabay kaming humarap sa judge na magkakasal sa amin simula sa umpisa hanggang sa matapos ay hindi naalis ang ngiti sa mga labi ko siniil niya ng halik ang aking mga labi at inihagis ang hawak kong bulaklak sa ilang kababaihang naging bisita namin niyakap ko si mama at papa pagkatapos ng lahat mama papa hindi ko napigilan ang mga luha ko anak sobrang na-miss ka namin ang papa mo wika ni mama at niyakap din ako ng mahigpit miss na miss ko rin po kayo hinigpitan ko ang yakap sa kanilang dalawa nag-usap kami at nagsaya hindi na namin napag-uusapan ang nakalipas itinuring na lang naming panaginip ang lahat kinagabihan ay mag-enkaya
magkayakap kaming nahiga sa kama sa Europe ko gustong mag-honeymoon tayo kaya pinahandaak ng lahat ngumiti ako thank you para saan naman inuna niya ang kanyang braso sa ulo ko sa pagpapapunta mo kila mama't papa dito hindi ko akalaing narito rin sila dinampian niya ng halikang noo ko yun ay dahil alam kong malungkot ka sa espesyal na araw natin kung wala sila personal ko silang pinuntahan at inimbita bago pa man tayo nagpunta sa Palawan pinaasikaso ko rin ang mga kailangan nila para sa salamat Alejandro alam kong ibinaba mo ang sarili mo at sinabihan sila mama at papa na kalimutan ang lahat at huwag ng pag-usapan salamat dahil palagi mong pinapasaya ang puso ko ikaw ang nag-iisang lalaking mamahalin ko habang buhay at nag-iisang lalaking nais kong makasama sa habang buhay mahal na mahal ka namin ni Mateo mahal na mahal ko rin kayo ngayon lang ako naging masaw ng ganitohan you gave me a home and a happy family I will never do anything that might ruin what we have gusto kong tumanda ng kasama ka at ang 12 nating mga anak mahina ko siyang hinampes sa dibdib loko Lin gawa talaga bakit hindi kaya ko naman silang buhayin napaisip ako pero kaya ko ba yun humagalpak siya ng tawa sinimangutan ko tuloy siya I'm just king of course kung ilan ang ibibigay sa atin ayos lang hinalikan niya ako sa labi at mas lalong hinigpitan ng pagkakayakap sa akin mahal na mahal kita Maria at hindi magbabago yun hanggang sa pagtanda wakas.